Sa harap ng isang grupo ng kalalakihan, nakaluhod ang kapatid ni Megan na si Madeline. Umiiyak ito habang hinihila ang jersey short ng star player mula sa engineering department na si Luis Altamirano. Kadarating lang ni Megan mula sa booth ng kanilang club, kaya kitang-kita niya kung paano ngumiwi si Luis bago nandidiring dinuro ang mukha ni Madeline. Kapal na mukha mo, wag mo akong lalapitan. Kung ayaw mo saktan kita, you ugly piece of crap. Saan mo nakuha yung lakas ng loob mo magpakita sa amin, ha? Nagtatakbong pumagit na si Megan sa dalawa. Luis, ano ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Huwag mong sasaktan ng kapatid ko. Baka gusto mong ma-hold lahat ng papel mo sa oras ng clearance. Isa ka pa, sino tinatakot mo? Pareho kayo niyang kapatid mong nakakadiri. One is a desperate wench. Ikaw naman matabang pangit. Why don't you buy yourself a bigger pair of glasses? Yun sanang tago pati yung malapad mo mukha. Dakdak ng lalaki habang tumatawa ang mga kasamahan nito. Luis, I'm sorry. Please, I'm sorry. Humihikbi na si Madeline. Hindi na halos maipinta ang muka, dala ng pinagsamang luha at uhog. Ba't ka nagsasorry sa gagong yan? Madal, tumayo ka nga. Pag-awat ni Megan dito. Alam niya na mababa ang self-esteem ng babae at masyadong insecure sa sarili. Noon pa man, struggle na nilang dalawa ang pakikibagay sa ibang tao dahil lagi silang nahuhusgahan. Kung sino pa ito mapera at may suporta ng mga magulang, siya pang hindi marunong mag-ayos at pag-alaga sa sarili. Si Madeline, tigyawati na muka, dala ng malakas na hormones habang si Megan, napabayaan sa kusina dahil sa katabaan. Umabot sa puntong hindi niya na makita ang mga paa habang naglalakad. Dala ng stress sa pagsasabay ng pag-aaral at mga aktibidad sa eskwelahan, ginawa niyang source of enjoyment ang pagkain. Excuse me, tumabi na kayo. Magsisimula na ang cheer dance, bilis! Pag-awat ng isang coordinator. Agad na nagsipulasan ng mga estudyante, pero nagpahuli ang grupo ni Luis para dumura sa tabi ni Madeline. Nanginginig ang kalamnan ni Megan. Ang alam niya, anak mahirap itong si Luis. Lahat ng miyembro ng liga nila, nagsasurvive lamang sa scholarship. Saan ang galing ang kakapalan ng mukha nito? Para insultuhin sila magkapatid. Umamin ka ba sa Scott na yon, kaya kanila tina-target, Madel? Lumakas ang pag-iyak ni Madeline. Hindi makausap na maayos at puro sorry. Sorry ate, yun lang ang bukang bibig nito. Mukhang natatakot ito sa kanya. Niyakap ni Megan ang kapatid sa harap ng mga taong mapang-akusahan tingin. Nasaktan siya sa sinabi ni Luis kanina. Hindi niya maintindihan kung ba't umabot sa ganito ang galit ng grupo nito sa kanilang kapatid. Pati sa kanya. 1 taon lang ang agwat ni Madel sa kanya. Kaysa sa taong ito. At sa taong ito, graduating na. Samantalang ito naman nasa 3rd year. Hindi siya updated sa kung anong pinagkakaabalahan ng kapatid niya. Ang alam niya lang matagal nang may gusto si Madeline kay Scott. Membro din ng basketball team at kabatch ni Madel. Tigilan mo na yung lalaking yun. Huwag ka na makikipag-usap sa kanya, awa na lang Madel. Napahiya na tayo ng sobra ha. Gigil na sabi ni Megan. Tumigil ito sa pag-iyak at nagangat ang tingin sa kanya. Ate, I'm sorry. Sorry, kasalanan ko. Dati ko pa sinasabi sa'yo na walang patutunguhan yung pagkagusto mo sa lalaking yun. Mag-aral ka ng maigi, yun ang dapat mong gawin. Hinaladkad niya ito papunta sa lilim na isang puno at niyakap ng mahigpit. Masaya ang kanilang department mula sa pagkakapanalo. Pero heto sila ni Madeline, nakasuksok sa isang tabi at talon ng lumuluha. Tiningnan ni Megan ng tiyang lumaylay dahil sa kabigatan. Umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang sinabi ni Luis kanina. Ano bang paka niya sa katawan ko? Hindi naman siya inaabala ng tabako ah. Puisit, ni araw ko rin sa akin Luis. Reklamo niya sa sarili. Naging malaking dagok ang pangyayaring yon sa kanilang magkapatid. Mabilis mang nakalimutan ng iba ang nasaksihang iskandalo. Hindi naman mabura sa alaala ni Megan ang nangyari. Napabayaan ni Madeline ang semester na tinatapos at nauwi sa pagkakaroon ng 2 failed classes at isang incomplete na subject. Hindi nito kayang iangat ang mukha at tumingin sa ibang tao. Humiling si Megan na sana pagbayaran ni Luis
Ang ginawa. Hindi akma ang kinilos nito. Kung naaalibadbaran man siya kay Madel, pwede naman ito makapag-usap na maayos. Hindi niya maintindihan kung ba't kinailangan itong mag-iskandalo. Babalik din sa'yo lahat ng ginawa mo, Luis. Lumipas ang 4 na taon. Bumaba si Megan mula sa isang magarabong sasakyan. Humalik siya sa pisngi ng driver sabay paalam. Huwag niyo na ako sunduin mamaya, Dad. Magko-commute ako pa uwi. You're getting old. You should rest more. Ano ka bang bata ka? Hindi tama yung tatawagin mo akong old. Sino bang kaedad ko ang nakakaya pang makipagsabayan sa marathon, ha? Look at my eyes. Malinaw pa. Stop it, Superman. Oo na. Ikaw na ang malakas, but I love you so much. I don't want you to be tired. Sige na, hinihintay ka na ni Mom sa bahay. Alright. Mag-iingat ka pa uwi mamaya. Naglakad si Megan paalis nung makalayo na ang kotse. Nagre-reflect sa glass wall ng building ang fit na figure niyang sinuotan ng sheath dress at violet na blazer. Mahaba rin ang kanyang takong pero tuwid pa rin ang lakad. Elegant and classy. Ito ang imahe na kanyang inayos para sa sarili. Sawa na siya sa awa na nakikita tuwing may nakakasalubong siya sa daan noong nasa college pa siya. Dahil sa kabigatan ng katawan, hirap siyang maglakad. Umabot sa puntong kapag namamawi siya, wala nang gustong lumapit dahil umano sa kanyang pagmamantika. It was offensive. Pero noon, wala siyang pake. Focus siya sa pag-aaral at naging kakampi niya ang stress eating para makalimutan ang problema sa eskwela. Noong nakagraduate siya, saka siya naglunsad ng 1-year plan ng pagpapapayat. Ginawa niyang inspirasyon ng galit sa mga taong kinaiinisan niya noon. At ngayong masaya na siya, naubos na din ang kanyang hinanakit. Wala nang paki si Megan sa mga nagdulot sa kanya ng sakit ng college. She's a new person now at may kapayapaan na sa kanyang puso. Eto na pala siya. Everyone, meet Megan Lee. She's our new designer. Welcome to our humble agency. Pagpapakilala ng kanilang boss. Talented ang lahat ng membro ng opisinang to, Megan. Tama, and we saw your portfolio. Welcome sa team. Magkasunod na saad ng isang babae at lalaki. Isa-isa niyang pinasalamatan ang mga bumati sa kanya. Formal siyang nagpakilala bago pumunta sa kanyang opisina. Na-e-excite siya sa kanyang bagong working environment. How's the job, ate? Untag ni Madeline nung magkayayaan silang magbar makalipas ng 1 linggo. Oh, it was fun sometimes. Ngayon ko lang naintindihan kung ba't may iba na ang hobby riyan, yoga or meditation kasi girls, some clients, I tell you, ang hirap kausap. Talak niya sabay bungis-ngis. It's fine though, masasanay din ako. Well, you signed up for it. Bawal na ba mag-rant? Natawa ito ng malakas. Of course, pwede naman. I just find it funny. Hey, kanina pa panay tingin sa'yo ng lalaking yun, no? Papansinin mo ba? Lumingon si Megan sa tinuro nitong sulok at asaran na umiling. Girl, mas makapal pa yata ang foundation niya kaysa sa akin. Are you sure he's interested? Baka magtatanong lang kung anong brand ng lipstick ko, ha? You woman? Sa ganda mong yan, mababa pa rin ang confidence mo, ha? Baby sis, confidence is different from pagiging asyomera. Nagkibit balikat si Madeline. If you like someone, you have to assume a happy ending para ganahan ka maghabol. Nagsalita ang hindi pa natututo hanggang ngayon. Oh my gosh, I hate that about you, no? Talaga bang kailangan mo pang sabihin yan? Oo naman, no? Para mahimasmasan ka. You should not forget. Ang hirap ng pinagdaanan mo matapos yung kay Luis at Scott nung nasa college pa tayo. Hindi siya matignan ni Madeline sa mata. Tila ba guilty ito at hindi alam ko anong sasabihin. What? Another drink? I don't understand you. Sabi mo mag-move on. Tapos inuungkat mo lagi yung nangyari kapag gusto mo. Hindi naman porke nakamove on na tayo, kakalimutan na lang natin. We need to remind ourselves of what happened para hindi tayo makalimot. Ikaw ha? Tumango si Madeline. Oo na, di na talaga ako nanalo sa'yo pagdating sa usapang to. We should go home.
Sige, let's go. Habang palabas ng bar, naramdaman ni Megan ang paghawak ni Madel sa kanyang buhok. Ang haba ng hair mo, te. Ayaw mo ba ipagupit yan? A little trim won't hurt. Oo nga pala, gusto ko sana ipa-short hair. Next week pupunta ako sa salon para i-style ang buhok ko. Sama ka? Oo, may pupuntahan ako sa araw na yan. It's a date. Send mo na lang sa hand picture mo pagkatapos ha. I want to see your new look. Tamad siyang tumango. Alright, tara na. Lihim na nakahinga ng maluwag si Megan. Mukhang nakarecover na ang puso ni Madeline mula kay Scott. Ngayon lang siya nakarinig na banggitin ito ang pakikipag-date sa loob ng napakahabang panahon. Sa wakas, wala na ang madilim na ulap sa kanilang puso. Makaraan ang isang linggo, asar na bumangon si Megan. Nahuli siya ng gising at late na siya sa kanyang salon appointment. Sana hindi na siya nag-review ng designs kagabi para sa pihikan niyang kliyente. Ngayon tuloy, makakaabala pa siya sa trabaho ng iba dahil sa kanyang kapabayaan. Nagsuot siya ng mask, pangontra sa usok na nagkalat sa daan. Suot niya rin ng simpleng t-shirt, jacket at jeans. Pagdating sa salon, wala masyadong tao. Isang lalaki ang nakikipag-away sa stylist. Tatanggalin na sana ni Megan ang mask nung makilala niya kung sino ang damuho sa harapan. Walang iba kundi si Luis Altamirano. Suot ang isang faded na pantalon at gray shirt. May nakalambiti na dog tag sa dibdib nito. Ang kinaiinis ni Megan ng sobrang laki ay ang namumundok nitong braso at mamuscle na balikat. Lumakas ang boses ng lalaki. Imposible. Fix the problem at your end. Kailangan ko na yun ngayon. Luis naman, umupo ka muna doon. Promise hahanap ako ng paraan. Lumamig ang sikmura ni Megan. Pamilyar sa kanya ang sitwasyong ito. Ganitong-ganito rin si Luis noon kung sigaw-sigawan sila ni Madeline. Tila walang pinagkatandaan ng lalaki. Hanggang ngayon napakalaking bully pa rin ito. Sa huli, napilitan si Luis na umupo sa harap ng salamin. Hinilot ito ang sentido habang galit na tinitignan ng lahat ng tao sa labas. Ito siguro ang rason kung ba't walang customer ang salon. Tinanggal ni Megan ang suot na jacket at lumapit kay Luis. Nagangat ito ng kilay sa kanya. What? Kung magsasolicit ka ng pera, wala akong bariya. Get out! Nagapoy ang dibdib ni Megan. Gayon pa man, sinubukan niyang umiti. Sir, good morning po. Tinignan ni Luis ang sarili sa salamin. Tinatansya ang haba ng buhok. Nagtatrabaho ka pala dito? Fine. Kailangan ko ng trim. Sige, simulan mo na. Pumikit ang lalaki. Agad na kumuha si Megan ng gunting saka nagpalingon-lingon. Habang wala pang tao sa counter, agad niyang ginupit ang buhok ni Luis. Iningatan niya ang bawat paghila para hindi ito magduda sa kanyang ginagawa. Ginupit niya lahat sa harap, tinapyas ang buhok sa likod, hanggang sa magbukang mangkok ang bawas. Sir, kukunin ko lang po ang spray. Hindi ito sumagot at mukha nakaidlip na. Kinuha ni Megan ang jacket at dahan-dahang umalis ng salon. Tumakbo siya hanggang sa maubusan ng hangin sa baga. Nung makasakay ng jeep, sa kanya inilabas ang malakas na tawa. Wala siyang pake kahit pagtinginan pa siya ng lahat. Ang mahalaga na kaganti siya. Wala siyang pake kung ano man ang kalalabasan ng ginawa niya. Nasabi ni Megan na nakamove on na siya pero ang totoo, iba ang saya sa puso kapag nakabawi sa taong nanakit sa kanya noon. Hindi na siya magpapaputol ng buhok. Bibili na lang siya ng cake para mag-celebrate. Sa kabilang banda, kasol na nagmulat ng mata si Luis at tumayo mula sa pagkakasalampak sa komportableng silya. Tumingin siya sa likod at nakita ang panginginig ng pinsang si Nika. Umismid siya dito. Ano? Hindi niyo pa rin babayaran ng mama ko? Huwag niyo akong pilitin na ipatapon ng lahat ng gamit niyo sa labas. Luis! Ngayong si mama nangangailangan, wala kayong mayabot? Samantalang dati, todo luhod kayo sa kanya para iparenta sa inyo tong pwesto namin? Sa wala masyadong kita Ano magagawa ko? Kilala mo naman si Papa, lulong sa sugal yun. Wala nga sabi akong paki doon. Bayaran mo yung halagang sinabi ko. Maghanap ka ng paraan. Ito muna. Bumalik ka na lang sa Makalawa. Baka may abot ko na yung balanse sa'yo. Wala lang sa ospital si Mama. Di ako tatanggap kahit piso mula sa inyo. Salamat sa gupit. Siguro naman libre lang to. Ha? O sige, kung masaya ka sa style na yan, di kita papakailaman.
Plastic. Ibinulsa niya ang iilang libong pisong papel na hawak. Saka nag-commute tungo sa ospital. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Sanay na si Luis dahil noon pa man, lagi nang agawatin siya ng height niya. Ang bago ngayon ay ang pagtawa ng mga ito. Anong meron? Tanong niya sa sarili. Pagod na bumuntong hininga si Luis at nagpa siyang wag na lang pansinin ang ingay. Nung makapasok sa ospital, kung saan naka-admit ang ina, sinalubong siya ng kaibigang si Scott. Ano nakain mo, Luis? Di pa ako kumakain. Ha? Sa lagay na yan, halata nga. Ano ba problema mo? Wala naman. Ika ako, baka ikaw ang naaaning dyan. Ba't ka na naayos ang buhok mo? Napakurap si Luis. Oo nga pala't hindi niya nakita ang bagong haircut. Hindi na siya na-excite dahil trim lang naman ang inutos niya. Ganun na lang ang gulat ni Luis nang makita na halos semi-kalbo na ang ginawang gupit sa kanyang buhok. Kaya pala ramdam niya ang hangin sa ulo kanina. Yun pala, tinapyas ang buhok niya hanggang sa 1 sentimetro na lang ang haba. The style is artistic, bro. Maikli dito sa unahan pero sa likod, bro, para kang mangkok sa likod ng ulo mo. Komento ni Scott. Nanginginig ang kamao ni Luis. Nag-commute siya pa uwi. Ilang daang tao na nakakita sa kanyang ayos. Paano kung may kakilala pala siya nakasalubong sa daan? Tinawagan niya si Nika. Anong ginawa mo sa buhok ko? Ha? Kala ko ba masaya ka na dyan sa gupit mo? Ginagago mo ba ako ha? Gusto mo ba ireklamo kita? Kumalma ka nga Luis, hindi akong gumupit niyan. Pinalis ko yung mga staff namin, di ba? Nasa loob ako nun. Kumukuha ng pera pambabayad sa'yo. Aligagang sagot ng pinsan niya. Kumalma si Luis. Hindi niya pwedeng ipakita sa ina ang sinapit ng kanyang buhok at baka atakihin ito ng wala sa oras. Babalik ako dyan, Nika. May CCTV kayo, di ba? Ipakita mo sa kanyang footage kanina. Ayusin mo tong gupit ko. Oo na, bilisan mo. Bumaling si Luis kay Scott matapos patayin ng tawag. Ikaw na muna bahala kay mama. Matatagalan ako. No problem, basta papanagutin mo kung sino ng trip sa ulo mo ha. Alam ko nababaliw ka na sa dami ng bayarin sa ospital kaya ka nagpagupit ng ganyan eh. Shut up. Hindi ko papapangitin ang sarili ko. Sayang din ang katawang to, no? Oh, kapag wala ka ng pambayad sa ospital, I'm sure marami magpapabuking sa'yo. Don't push it. Kung umabot man sa ganyan, mas pipilitin ko pa magbenta ng isang kidney kaysa magkama ng kung sino-sino. I'm not selling my peace of mind. Eto, Kap, itago mo na maayos yung buhok mo, ha? At sa susunod kasi huwag kang umidlip sa upuan para di ka naiisahan ng kung sino dyan. Umiling si Luis. Hindi niya napigilan ang antok kanina. Magdamag siyang bantay kagabi, kaya gano'n na lang ang kanyang pagod. Sinuot niya ang kab at umalis. Hindi pa man niya kilala kung sino ang masamang loob na ng trip sa kanya. May namumuo ng plano kung paano niya ito gagantihan. Di pwedeng siya lang ang napahiya sa publiko. I-expose niya ang babaeng yun. Pagdating sa salon, ipinakita ni Nika sa kanya ang footage. Hindi niya makilala ang babae. Kahit sa ang anggulo tingnan, sigurado siyang hindi niya pa nakadaupang pala dito noon. Kaya bakit bigla na lang siya nitong pinagtripan? May pangalan sa listahan namin dito. Ang sabi ni Miss Lee, going na siya. Siya yan. Miss Lee? Megan Lee. Lumamig ang dibdib ni Luis. Nagsasalubong ang kilay niya habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalang yun sa hangin. Ang gumapit sa kanyang buhok ay si Tabachingching na Megan Lee. Bakit ka nakangisi dyan? Wala ka na doon. Ayusin mo tong buhok ko. Umismid si Luis. Mukhang kulang pa sa Megan na yon ang huli nilang pag-uusap nun. Hindi pa yata na kontento sa mga sinabi niya at ngayon humihingi ng part 2. Kung ganun, pagbibigyan niya ang babaeng yon. Hinding-hindi niya ito aatrasan. Dumaan ang mga araw, nakangiting bumaba ng hagdan si Megan. Nakasalubong niya si Madeline na nakangiwi. Ano nakain mo? Sweet and sour fish. Tilapia. Tilapia? Di ba ayaw mo nun? You said it reminds you of Luis. Dahil sa pagtulis niya ng buhok dati, parang ganon. Lumawak palalo ang kanyang ngiti. Oo nga, pero in this special week, paborito ko na yun ulit. You know why? I just tasted the sweet fruit of revenge. What do you mean? Nakita na ba kayo ni Luis? Oo. Hulaan mo kung anong ginawa ko. Mapang-asar na sabi niya.
Inasahan niya na magiging excited si Madeline. Ina-expect niya na pareho sila maglalabas ng evil laugh habang ini-imagine ko ano reaksyon ni Luis sa kanyang ginawa. Hindi niya akalain na magagalit si Madel imbis na matuwa. Sabihin mo ate, anong ginawa mo sa kanya? Tinapyas ko ang buhok niya. Ginawa kong pangit. Yung kapag ipapaayos niya wala siyang choice kundi magpa-semi-kalbo. Tumingala si Madel at naiiyak na umiling. Kala ko ba naka-move on ka na? Paano kayo nagkita? Sinong kasama niya? Nandun ba si Scott? Ate oh! Hoy, anong Scott? Tumigil ka nga. Hanggang ngayon bukang bibig mo pa rin yung lalaking yan. Wala nga yung ginawa nung pinahiya ka ni Luis. Wala siyang maganda idinulot sa buhay mo kaya wag mo akong hanapan kung nasan yung Scott na yan. Talak ni Megan. Nasira tuloy ang kanyang mood. Kanina pa masaya siya. Kung talagang wala ka ng pake, dapat di mo ginanon si Luis. Ewan ko si ate, for all I know, nagpapapansin ka lang din. Kaya mo ginawa yon. Di ka ba natatakot na baka mareklamo ka? Natamemes si Megan. Dali-dali namang lumapit ang kanyang ama. Ano bang pinag-aawayan niyo at umaabot pa sa garden yung boses niyo? Wala po yan, Dad. Nagpupuyos pa rin ang dibdib ni Megan. Dahil sa sinabi nito sa kanya. Siya, nagpapapansin? Na para pang madaling maghilom ang sugat sa isip ng tao? Ang mga animal nga, hindi makalimot kung sino nanakit sa kanila. Siya pa kaya na tao? We're fine, Dad. We'll shake hands. Mag-shake hands kayo. Walang lalabas ng bahay na to kung di kayo mag-shake hands. Babiyahe kayo sa daan. Lahat ng sakuna pwede mangyari. Gusto niyo ba maging huling ala-ala ng isa't isa yung pag-aaway niyo? Unang sumuko si Madel. Sorry ate. Inabot nito ang kanyang kamay. Wala na siyang nagawa kundi tumango. Huwag mo na ulit sabihin yon. Alam mo kung gaano kalala naging insecurity ko dahil sa lalaking yon. Tapos sasabihin mo lang nagpapapansin ako? Madel, I was cutting his hair. I was thinking of you too. Umalis na si Megan kaysa mag-aksaya pa ng laway sa taong hindi nakikinig. Nagpaalam siya sa mga magulang bago bumiyahe papuntang opisina. Sinalubong siya ng mga kasamahan. Good morning, ba't nasa labas kayo? May problema ba? May gangster sa desk mo, Miss Lee. Natawa siya ng konti. Baka may bumisita na client kaya ito nababahala. Napakaaga pa para makapagtuos sa maselang customer. Ginulat siya ng isang malaking bulto ng lalaking nag-aabang sa pintuan. Una niyang napansin ang semi-kalbong gupit ni Luis bago ang dog tag na suot nito. Di na siya nagtaka kung ba't kinakabahan ng mga kasamahan sa trabaho. Nagmukha kasi itong gangster. Ba't ka nandito? Umismid ang lalaki. Saka nagangat ang kilay. Ba't ka nandito? Sige, maudal ka pa. Kunwari di mo alam kung ba't kita dinayo dito, Miss Megan Lee. Nagustuhan mo ba yung gupit ko? Pang-aasar nito sa kanya. Excuse me, pakay ko dyan sa ulo mo. Kung wala kang importanteng sasabihin, get lost, hindi kita kilala. Pagak na tumawa ang lalaki. Heaven Send Salon. Camino Nuevo. Katapat ang bangko. Di pamilyar sa'yo? Okay. Kung nagiging ulyanin ka na sa katandaan, akong bahala magpaalala sa'yo. Hindi ako nakakalimot. Yung mga katrabaho mo, may idea ba kung sino ka? Kasi kung wala, isi-share ko sa kanila lahat ng pictures mo nun. Nagdagis ang bagang ni Megan. Gusto niyang nguyain hanggang sa maging pino ang lalaking ito. Talagang hindi ito nakakaramdam ng hiya. Sa kabila ng ginawa nito noon, nakukuha pa siya nitong iharas ng ganito? Oh, Miss Lee, huwag mo naman akong tignan ng ganyan. Kung di mo ako pinakailaman, limot na sana kita. Alam mo ba yung kasabihan? Huwag mong ginigising ang isang natutulog na tigre. Ngumiti siya. Itong kasabihan ko, naririnig mo ba? Ano? Bring it on. Ang tilapia ang nagyayabang mag-uuwi ng bukol. Wala na. Finish na. Naubos sa college ang talino mo. Saan naman magagamit ang kasabihang yan? Imbento para may masabi. Buong lakas na inuntog ni Megan ang ulo sa noon ni Luis. Nagdilim ang kanyang paningin pero maliit na bagay lang. Kapalit naman nun ang malakas na palahaw ng lalaki. Nababaliw ka na, Megan. Pumunta ka pa rito para mabugbog, ha? Sige, pagbibigyan kita. Sasampulan niya ng Muay Thai ang lalaking ito. Ilang minuto ang lumipas. Unang nilingon ni Luis ang orasan. Nakitang 11:11 na ng umaga. Sunod ay sumulyap siya sa dispenser hanggang sa tumigil sa mesa ang kanyang mata. Hindi niya pa rin kayang magbingi-bingihan habang pinapagalitan ng boss si Megan.
Kinailangan niyang paalalahanan ng sarili na hindi siya ang naunang mamisikal para manatili sa silya ang kanyang puwet. Sir, are you sure you are okay? Wala pong problema. Di naman ganun kalakas yung pag-headbutt sa akin ni Miss Lee. Nung makaalis ang staff, saka siya umismed. Anong di malakas? 3 minuto ako nahilo kanina. Daing niya sa isipan. Megan, you can tell me, ex-boyfriend mo ba yon? Narinig niyang tanong ng boss. Agad na humaba ang kanyang liig at sumilip sa mga ito. Sir, hindi po kami close ng babaeng yan ah. Isang maling salita, alam niyang lalapain na siya ng buhay. Luis? Nagbabanta ang mga mata ni Megan. Para bang hinahamon siya nito. Hindi natatakot si Luis. Nandiyan na ang boss nito kaya sigurado siyang hindi na ito uulit. Totoo naman ang sinabi niya. Hindi sila malapit sa isa't isa. Magkakilala sila pero hindi magkaibigan. Wala siyang balak kaibiganin ng babaeng to. Gayunpaman, aaminin niya na malaki ang ipinagbago ni Megan. Wala na ang malapengguin nitong lakad o lumalaylay na tiyan. Healthy na siya sa wakas. Pagpansin ni Luis. Noon pa man, gusto niya ng pagsabihan si Megan na maghinay-hinay. Masama sa kalusugan ang labis-labis na katabaan. Marami siyang kilala na bigla na lamang inatake sa puso. O hindi naman kaya'y barado ang daluyan ng ugat. Dati, palihim na pinagtatawanan si Megan tuwing may joint PE class dahil hirap na hirap ito sa lahat ng activity. May isang pagkakataon pa nga na hinimatay ito at isinugod sa klinik. Wala ni isa ang nagpresentang buhatin si Megan. Kinailangan ni Luis na mamilit ng mga kaibigan para madala ito sa paggamutan ng school. Noong mga panahong yun, okay pa sila. Hindi close pero pwede na. Ngayon, kahit humiga pa ito sa gitna ng kalsada, dadaan na lang si Luis sa overpass. Pumunta lang naman siya sa pinagtatrabahuhan nito para itanong kung ba't siya pinagtripan ni Megan. Akong bahala. Thank you, sir. Alis na po muna ako. Paalam ni Megan bago lumapit sa kanya. Mag-usap tayo sa labas. Huwag kang mag-iskandalo dito. Ikaw yung bigla nalang nagamok? Sinaktan pa ako na para mainaano kita? Mauna ka, baka saksakin mo pa ako sa likod. Umirap si Megan. Natawa siya dahil nakita niyang hindi lang pala pangangatawan nito ang nagbago. Pati na rin ang ugali. Noon, takot mag-ingay si Megan. Mas gusto nito magtago sa likod ng grupo at maging tahimik. Kapag may away, lagi itong nasa gitna. Walang kinakampihan. Yun din ang rason kung ba't wala halos sumasama kay Megan. Hindi ito marunong manindigan. Paano mo nasabi na ako may kasalanan dyan sa ulo mo? Mukhang okay naman ah. Malay ko ba kung trip mo lang yan? Sige, magmaang-maangan ka pa. Galingan mo. Wala ka na ba ibang palusot dyan? Napasipas si Megan sa simento. Hindi maintindihan ni Luis kung bakit tila mas galit pa ito. Siya na nga nakalbo. Hoy. Huwag mo akong aartehan na parang ako pa yung may atraso sa'yo. Kung ikaw ang ginupitan ko ng buhok, matutuwa ka? Di ka na nagtanda. Anong gusto mo? Yan na nangyari na nga. Talagang di ka magsasorry. Bakit? Yung masasakit na salitang sinabi mo sa akin dati, nagsorry ka ba para doon? Ano ka mo? Dapat nga ikaw magpasalamat sa akin. Tignan mo, nagbago ka na. Lumamig ang ihip ng hangin. Sa isang iglap, agad na lumipad ang kamao ni Megan papunta sa kanyang muka. Inasahan na ni Luis ang pamimisikal. Kaya sinangga niya ang kamay ni Megan sabay pihit sa braso nito hanggang sa tumama ang likod ng babae sa kanyang dibdib. Titigil ka o hindi? Namumuro ka na Megan ah. Hindi ako punching bag. Eh di gumanti ka. Bring it on you loser. Pinakawalan niya ito. Binasa ni Luis ang galaw ni Megan. Napapatamaan siya nito na ilang suntok. Bilang ganti, pinipitik niya ang noo ng babae. Hanggang sa mamula ito na husto. Aray ko, ano ba? Tili nito sa kanya. Oh, ako na naman. Ikaw nga to nakakatatlong suntok sa braso ko. Eh pampitong pitik mo na sa noo ko kaya hindi patas yon. Umatras si Luis. Sumunod si Megan. Umaasa pa rin na masusuntok siya sa muka. Dahan-dahan niyang dinala ang babae sa isang eskinita bago ito hinablot at tinulak sa pader. Pinigilan niya si Megan. Tama na, ano ba? Di ka ba marunong kumausap ng tao? Kung may problema ka, magsabi ka. Kahit ang mga ex ko, hindi ganito kabaliw kagaya mo. Nakatalikod si Megan sa kanya, kaya hindi niya makita ang ekspresyon nito. Gayunpaman,
Nagtaka siya dahil tila nabato ang babae sa kinatatayuan. Oh, natauhan ka sa wakas? Namula ang tenga ni Megan. Nagbabaga ang mata nito habang nakatingin sa kanya. Luis Altamirano, gago ka ba? Ano na naman? Pinigilan kita kasi ang bayolente mo. Gusto mo ba talaga ipapulis kita, ha? Sumasahid sa likod ko yung ano mo. Napasinghap si Luis. Oo nga pala't magkadikit kami. What the hell? Umatras siya at tumikim. Pasensya na, di ko sinasadya. Kumawala si Megan. Anong gusto mong gawin ko? Simple. Pagbayaran mo yung ginawa mo sa buhok ko. Tingin mo ba talaga papalagpasin ko na lang yun porque babae ka? Excuse me mapababae man o lalaki. Dati ko pa alam na wala kang manners. Wala akong aasahan na maganda sa'yo. Tell me what do you want na matapos na to? Napaisip si Luis. Gusto niya sanang dalhin sa police station ng babae para magtanda. Pero ngayon nagkaharap na sila ulit at nakita niya ang galit nito. Humupa ang inis na nararamdaman niya. Hindi naman siya manhid para isiping walang problema sa ginawa niyang pamamahiya rito dati. Kung yun ang rason kung ba't siya nito pinagtripan, may kasalanan din siya kahit konti. May bahay kami sa Tumaga na gusto namin parentahan. Yun nga lang kailangan ng renovation ng lugar. Wala pa ako maisip na disenyo kaya ikaw ang maglatag ng plano. Aaprobahan ko tapos yun. Wala ka na atraso sa akin. Ako pa ngayon na nag-aatraso sa'yo? CCTV na nakapwesto sa cashier ng salon. Ikaw ang may kasalanan. Nahagip ka sa camera. Next time kung gagawa ka ng krimen, galingan mo. Oo na, daming dada. Isisiksik kita sa schedule ko. Baka next month o next year pa kita may entertain. Na-offend si Luis. Gusto mo ba talaga sunugin ko yung opisina niyo, ha? Oh, kung makukulong ako sa ginawa ko sa'yo, huhulihin ka rin para dyan. E di magiging cellmate tayo? No way. Fine. Aasikasuhin kita, VIP style. Nasaan ang floor plan o layout ng bahay niyo? Ano layout? Sasama ka sa akin papunta sa bahay namin. Umanap ka ng paraan para sumama. Kung ayaw mo ipakita ko sa kanila yung video mo, para matanggal ka. Padabog na umalis si Megan. Parang pato nang umunguso habang pinagmumuras sa kawalan ng lalaki. Gumaan ang pakiramdam ni Luis. Masaya na siya makitang hindi siya nag-iisa sa pagkainis na nararamdaman. The feeling is mutual, Megan. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Sa isang iglap, naging bangungot ang mga sumunod na araw para kay Megan. Para bang may multo na sunod ng sunod sa kanya. Kung magpapansin si Luis ay parang ligaw na kaluluwang hindi matahimik. Panay ang pagtitext at tawag kung natapos na ba niya ang disenyo ng bahay nito. Buti sana kung maliit na espasyo lang ang pinagagawa ng kumag. Isa palang ancestral home ang ipapadesenyo nito. Mukhang importante kay Luis ang property. Marami mang furniture at appliances ang nabenta. Hindi pa rin ito planong ibenta ang bahay at lupa. Oh, bagong client. Galit siyang tumango. Nasobrahan sa pagkapihikan. Buti sana kung gwapo ka so hindi. Naririnig kita, Megan. Daing ni Luis sa kabilang linya. Ano ngayon? Ilang araw mo palang binigay sa akin ng layout ng bahay, gusto mo iutot ko agad yung resulta? Magtapat ka nga. Nagda-drugs ka ba? Anong Gmail address ng boss mo? Magpapadala ka ng reklamo? Oo, kung di mo aayusin yung pananalita mo, gagawin ko talaga. Tumirik ang mga mata ni Megan. Sir, I'm sorry. Siguro po by next week may papakita ko na sa inyo ang nagawa kong design. Thank you, Miss Lee. See you next week. Yan din ang sinabi mo kahapon ng umaga pero tumawag ka pa rin ng 5 beses sa tanghali at 10 beses sa gabi. Bumunghalit ito ng tawa. Oh really? Magaling ka pala magbilang. Oo naman no. Sa susunod galingan mo ring pumindot. Answer my calls ha. Nahigit ni Megan ang paghinga. Gigil siyang tumingin sa cellphone. Ang kapal talaga ng mukha mo, Luis. Porke numipis yung tiyan mo, ako na agad yung makapal. Pinatay niya yung tawag bago pa man siya mapasigaw sa galit. At talagang inungkat pa niya yung timbang ko Humanda ka sa akin, Luis. Maghahanap siya ng ibang paraan para makabawi dito. Hindi pwedeng siya lang ang kinakawawa. Lumipas ang ilang linggo ni Luis na walang kahirap-hirap. Nagtatrabaho siya sa gabi, habang sinasamahan naman ng ina sa ospital tuwing umaga. Nakakapagpahinga siya tuwing madaling araw.
Napaka-boring ng buhay ni Luis ngayon at dahil sa pagdating ni Megan, may pampalipas oras na siya sa maghapong pagbabantay sa ina. Bakit kulay dark brown ang trimmings nun? Gusto ko ng blue. It's 2026, dapat creative na ang disenyo ng bahay. Hindi ang boring minimalist design na yan. Di naman ospital yung bahay namin. Talak niya sa cellphone. Halos marinig niya ang pagtagis ng ngipin ni Megan sa kabilang linya. Sabi mo noong nakaraang araw, gusto mo yung malinis tignan. Seryoso ka ba o hindi? Iniisip mo ba na gusto kitang makausap kaya inaaraw-araw kong pagtawag sa'yo? Megan, yung bahay namin ang inaalala ko. Gusto ko? Dapat. Perfect. Kumunot ang noon ng kanyang ina. Sumenya siya ng wait bago pinaseryoso ang boses. Pupuntaan kita dyan. Mukhang nahihirapan kang i-vision ko anong gusto ko. See you. Luis, wag na. Pinatay niya ang tawag at ngumiti sa ina. Ano yun, ma? Sino yung inaartehan mo? Ngayon lang kita nakitang bumungis-ngis ng ganan. May pinagtitripan ka, no? Wala, oh. Kung alam niyo lang, tumbok na to, sinira ng babaeng kinakausap ko kanina. Yung buhok, tumutubo naman pabalik. Pero yung ginagawa mo, di kaya yan makaapekto sa trabaho niya, sa kalusugan niya, o sa isip niya. Abay, nasa ospital na ako, Luis. Huwag ka na magdagdag ng karma sa pagpapahirap natin. Halos mabitawan ni Luis ang hawak na cellphone. Ilang saglit siyang napaisip bago pagod na tumango. Okay, ma. Darating si Scott mamaya, babantayan niya kayo saglit. Kaya alis muna ako. O sige, mag-iingat ka sa lakad mo. Noong magkita sila ni Scott, agad niyang inamin na nagkita sila ni Megan. Sinabi niya ang mga ginawa nito sa mga nagdaang linggo para pahirapan ng babae. Imbes na matuwa, naging tahimik si Scott. Umiling ito at kumiwi. Worth it ba yung ginagawa mo, Luis? Nagsisimula ka na naman ng away kahit pa matagal na nakalimot ang iba. Tinapyas niya ang buhok ko. Kasi di pa rin siya makaget over sa nangyari noon. Gusto ko lang maintindihan niya na sila yung nagkamali sa nangyari. Di ko maintindihan kung saan nanggagaling yung pride niya. Hayaan mo na, tapos na yon. Napalunok si Luis. Kung okay na si Scott, wala nang patutunguhan ng pang-aasar niya kay Megan. Mas mabuti pang putulin na lang niya ang katiting na ugnayan na meron sila. Nagpaalam siya sa kaibigan at dali-daling umalis. Ang totoo niyan, kinakabahan din siya sa ginagawa. Nagiging source of happiness niya na ang presensya ni Megan araw-araw. Kahit pa di niya masabing gusto niya ito, hindi niya maitatanggi na tipo niya ang dalaga. Achiever, magagalitin tapos maganda. Yun ang gusto niya sa babae. Lahat ng yun, na kay Megan. Kaya delikado kung magtatagal pa ang koneksyon nila. Pagkatapos nito, babalik na ang lahat sa dati. Hindi nagulat si Megan nung magyaya si Luis na makapagkita. Nakahanda na lahat ng gamit niya at mga disenyong gusto nitong i-check. Nang magkaharap sila sa restaurant, agad itong umiti. Megan, may aaminin ako. Ano yon? Wala talaga akong balak gamitin ang bahay na yon. Ang totoo niyan, reserba ko yon. Kung sakaling kailanganin ni mama ng surgery. Ibebenta ko ang bahay at lupa. Gagamitin ko ang pera pandagdag gastos. Pag-amin nito, hindi na nagulat si Megan. Nung kamakailan pa siya may hinala, na paraan lang yun ng lalaki para sayangin ang oras niya. Gayunpaman, hindi nabawasan ang kanyang inis. Ngayon nagkatotoo ang kanyang suspetsya. Ayaw pa namang napupunta sa wala ang pagod niya. Ba't inamin mo agad? Akala ko hihintayin mo muna hanggang sa matapos ko lahat bago mo aminin. Ano nga pala sakit ng mama mo? May komplikasyon siya sa puso. Naghahanap pa ang mga doktor ng paraan para bumuti ang kalagayan niya. Para naman sa problema nating dalawa, naisip ko hindi worth it lahat ng to. That's great. Anyway, for that, ako nang bahala sa drinks. Agad na kumunot ang noon ni Luis. Di ka ba galit? Ano ka ba? Nagpalitan na tayo ng masasakit na salita. Kahit kamao ko tinanggap mo. Naintindihan ko, okay. Tapos na yon. Lumambot ang mga mata ng lalaki. Tila ba na-appreciate nito ang kabaitan niya. Good. Cute ka naman pala. Dumating ang 2 drinks na in-order ni Megan. Oops, may work pa pala ako after. Sa'yo na lang itong Long Island tea. Ang alam ko may alcohol yan eh. Sure, no problem. Tatabang na yan mamaya dahil sa ice. Ubusin ko na ngayon. Pinanood ni Megan ng lalaki at nakampante sa wakas.
Nung kumakain sila, tumayo si Luis. Magbabanyo lang ako. Go on. Kinuha ni Megan ng chili powder mula sa bag at binuhos yun sa pagkain ng lalaki. Dinamihan niya lalo sa ilalim. Lahat ng putahe, wala siyang pinalagpas. Kung may naaalala man siyang detalye tungkol kay Luis, yun ay hindi nito kayang kumain ng maanghang. Para sa marami, ang medyo maanghang, sobra-sobra na para sa binata. Narinig pa niya noon na nahihilo agad dito sa anghang ng pansit canton. Sa pagbabalik ni Luis, pasimple siyang tumingin sa relo sabay sabing, "Paano ba yan? Ilang minuto na lang ang lunch ko. Ubusin na natin to para makaalis tayo agad." "Sige, teka lang." Sumalok na malaki si Luis sa taga ditong sinubo. Nilunok niya ang pagkain sabay na susuklam na tumingin dito. "Megan!" Bumunghalit siya ng tawa. Namuo ang luha sa mga mata ni Luis at panay ang singhot nito. "Hindi mo ba naamoy ang chili powder? Yan kasi, masiba ka sa pagkain." Maarteng sabi niya. Hindi niya inasahan na dudukwang si Luis para humalik sa kanyang labi. Pinigilan nito ang kanyang pag-atras at ginalugad ang kanyang bibig gamit ang dila. Nagmanhid ang buong katawan ni Megan. Bumitiw si Luis at umiling bago padabog na umalis. Naiwan siyang tulala sa silya. Hinawakan niya ang labi at hindi malaman kung nanginginig ba ito dahil sa anghang o baka napalakas ang kagat ni Luis doon. "May Diyos naman sa mesa, ba't siya nang hahalik?" Tanong niya sa kawalan. Mukhang hindi pa ito tapos sa kagustuhang gumanti. Lagot na. Baka sa walang kwentang prank na yon, kapalit agad ay ang kanyang first kiss. Walang mukha na maiharap si Luis sa publiko matapos ay matanggap ang huling text ni Megan. Binalaan siya nito na huwag magpapakita ulit. Ninakaw niya ang first kiss ng babae. Kaya abot na raw hanggang dulo sa mundo ang galit nito para sa kanya. Totoong kinabahan si Luis, alam niya kung gaano kapete itong si Megan. Pero habang iniisip niya na siya pala ang una nakahalik dito, para siyang naiilang na medyo natutuwa. Magkaaway sila pero alam niya kung gaano katamis ang labi ng dalaga. Nawala saglit ang sakit mula sa anghang ng pagkain. Hindi niya sinabi kay Scott ang nangyari dahil baka pagsabihan lang siya nito. "What do you think of this dress?" Untag ng pinsan niyang sinaya. Habang sila'y namimili sa mall, makalipas ang 1 linggo. "Kulang sa tela." Nakatira ka ba sa may snow? Para dapat balot na balot. Style ang tawag dyan. "Hiningi mo opinion ko, sinabi ko lang." Sagot ni Luis. Lumipat sa kabila ang kanyang paningin at nakita si Megan na may kasamang lalaki. Napatakip ng ulo si Luis. Imposibleng ganito kaliit ang mundo. Magkikita pa talaga sila ng babaeng yon? "Excuse me, can you move?" Yamot na sabi ng boses ni Megan. "Miss, I just want your number. Di naman kalabisan yun, di ba? I find you sweet, nakikipag-small talk ka. And I do the same." "I don't want that, sorry." Kumanot ang noon ni Luis. Iniwan niya si Naya at pumagitna sa dalawang nagtatalo. "Wow, limited edition na jeans. What a nice deal." "Excuse me bro, nag-uusap kami, humaharang ka." Mas matangkad si Luis kesa dito. Hindi magkalibel ang kanilang lakas pero dahil nandiyan si Megan, pinilit pa rin ng estranghero na maging matapang. "Talaga ba bro? Pasensya na bro ah, nandito na ako ayoko umalis bro." Mapang-asar na sabi niya. Nagangat ng kilay si Megan. "Na paano ka? Pag yan pinagpatuloy mo, tuluyang babaloktot yan dila mo." "Practice lang, di ba bagay sa akin?" "Hindi." Natawa siya dahil sa sagot nito. Umatras ang lalaki at umismid. "May boyfriend ka na pala. Di mo nalang sinabi agad, paasa." Nagangat ng kilay si Luis at nilakasan ng boses. "Yabang nun ah, lakad pa lang naman makahalata mong maliit ang karga." Tumigil ang lalaki sa paglalakad. Hinintay ni Luis sa magiging reaksyon nito pero agad itong umalis. Napairap siya. "Gago ba yun? Kaya ikaw kahit nasa mall ka dapat nag-iingat ka pa rin. Nagkalat ang mga may saltik ngayon gaya ng lalaking yon." Natigilan siya dahil wala na pala si Megan sa kanyang tabi. Hinabol niya pa ito. "Ang maldito mo talaga gusto lang naman sana kitang tulungan eh." "No need, magkatulad lang kayo kung nga nang hahalik na lang bigla." "Sorry. Alam mong nahihilo ako sa sobrang anghang. Hindi lang yun dahil mababa ang tolerance ko, Megan. Allergic ako dun."
Natigilan ng dalaga. Matagal itong tahimik bago yumuko. Sorry, di ko alam na ganun pala yun kadelikado sa'yo. Ayos lang, rare case yun. Di ko rin may paliwanag kung ba't imbis na uminom ng tubig, inuna kitang halikan. Namula ang mukha ni Megan. Inamin ni Luis sa sarili na gusto niyang mag-blush. Si Megan, imbis na nagpupuyos sa galit. May kung anong hatak ang mailap nitong mga mata. Huwag mo na ulit gagawin yan, Luis. Oo naman. Bati na tayo, nakakapagod na maging kaaway ka. Lagi ako nakatingin sa likod kasi na-expect ko mananaksa ka na lang bigla eh. Natawa ang babae. Sige, hindi na. So binabalak mo nga nung una. By the way, unblock mo na ako. Di ka nagre-reply sa text ko. Siguro nasa spam mo na lahat. Binabasa ko, ayoko lang mag-reply kasi iniisip ko baka hindi ka sincere. At nga pala magdamag ka nagsasend ng text sa akin, tulog na ako ng 10:00 pero yung message mo hanggang 1:00 na madaling araw. Dahil yun sa trabaho ko. Wala akong time para magliwaliw dahil doon. Kaya yun, ginugulo kita. Naningkit ang mga mata ni Megan. Kailan ka free next time? Mag-bar tayo? Kasama friends mo? Then sure, gusto ko yan. Basta ba wag mo ako lalasunin? Hindi nga. Ang totoo niyan, effective ka na pantaboy sa ibang lalaki kaya sasama kita. Pakiramdam ni Luis, tumangkad siya ng 3 dangkal. Kahit magkaaway sila sa pananaw ni Megan, mas matino pa rin siya. Mabuti na lang. Ngumiti si Luis bago natigilan. Pakiramdam niya may nakalimutan siya. Oo nga pala, nasan si Naya? Tanong niya sa sarili. Nagpaalam siya kay Megan at hinanap ang pinsan. Halos matawa siya sa sitwasyon nito. Nalimutan pa niya mismong kamag-anak dahil lang nandyan si Megan. Iba na ang epekto ng dalagang yon sa kanya. Matagal na pinag-isipan ni Megan kung anong susuotin nung mag-bar sila ni Luis. Umatras ang friends niya, kaya mukhang sila lang dalawa mag-e-enjoy sa drinks at pagsasayaw. Nasasabik siya sa muli nilang pagkikita. May mainit na haplos sa kanyang puso sa tuwing naaalala niya ang mukha ng binata. In-invite niya si Madeline para magharap din ng dalawa. Dahil okay na sila ni Luis, gusto niya na maging okay din ang kapatid niya sa lalaki. Marami siyang napag-isip-isip nito mga nakaraang araw. Sa lahat ng yon, nagulat si Megan sa haba ng pasensya ni Luis sa kanya. Marami siyang nagawang mali na pinalagpas nito. Ngayon tuloy, nagigilty siya. Ganda na ayos mo ngayon ah. Thank you. Umorder sila ng inumin at nagkwentuhan sandali. Palaki ng palaki ang ngiti ni Megan habang kasama ang binata. Alam niya nakakaiba ang kilos niya kesa sa nakasanayan. Magmula na mahalikan siya ni Luis, tila ba nabuksan ang kanyang mga mata. Ba't ba kailangan mag-away kung pwede namang magmahalan? Sabi ng kanyang isip. Sa 2 oras na paglalagi sa club, kay Luis lang nakatuon ang kanyang mga mata. May dumi ba ako sa muka? Kanina ka pa nakatingin sa akin. Ikaw din naman ah, may dumi ba ako sa muka? Saglit na bumaba ang tingin ni Luis sa kanyang labi, bago nag-iwas ng tingin. Nilagok ni Megan ang natitirang alak sa baso at tumikim. May girlfriend ka na ba? Yung babaeng kasama mo sa mall? Nope, pinsan ko yun. Ikaw? Single. Ang totoo niyan, una ko kayo napansin. Nung may nanghaharas sa akin sinadya akong lumapit dun sa inyo. Namilog ang mga mata ni Luis. Maya-maya humalakak ito. Good. Sa susunod ganun din ang gawin mo. Piningot nito ang kanyang ilong. Hinilan ni Megan ang kamay nito at nagpaubaya sa tapang na binigay ng alak. I want to kiss you, Luis. Ibalik mo sa akin ang first kiss ko. Di ganun yun pero. Inilapit ni Luis sa mukha sa kanya at ngumiti. Try. Let's see kung mababawi mo pa. Idinampi ni Megan ang labis sa bibig nito. Siguro'y paraan niya ito para makabawi. Gusto niyang maguluhan ang utak ng binata. Gaya ng pagkakamping na ginagawa nito sa isipan niya. Pinalalim ni Luis ang kanilang koneksyon. Umusog pa si Megan palapit ng walang ano-ano'y hatakin siya na isang puwersa palayo. Luis, wag mo samantalahin ang kalasingan ng ate ko. Ate, halika na! Di ka pa rin nagbabago, Madeline. Napakabilis mong sumigaw ng sexual harassment para lang manira ng iba. Sikmat ni Luis. Namutla ang kanyang kapatid. Pero walang kinalaman si ate sa ginawa ko nun kaya wag mo siyang idamay. Ako ang sumira kay Scott. Inosente ang ate ko.
Excuse me, Madel, hindi ako lasing. Pakiulit nga yung sinabi mo, ano yun? Anong meron kay Scott, ha? Kumalma si Luis at ito ang nagpaliwanag. Natanggal sa scholarship ang kaibigan ko dahil sa sexual harassment report na ginawa niyang kapatid mo. Inalis si Scott sa team. Pinaalis ng school at wala nang ibang eskwelahan ang tumanggap sa kanya dahil sa reklamong yon. Gumawa si Madeline ng peking ebidensya, kaya kahit inconclusive ang resulta sa investigasyon, nasira si Scott. Imposibleng di mo alam, Megan. Napaatras siya sa gulat. Lumapit sa kanya si Madeline. Ate, sinubukan ko namang bumawi kay Scott. Siniguro ko na komportable siya kahit hindi na tuloy ang pangarap niya makapagtapos. Ate, sorry. Wala siyang mukha na maiharap kay Luis. Tumalikod si Megan at nagtatakbo palayo dala ng hiya. All this time, akala niya sila ang biktima. Hindi niya inasahan na sila pala noon ang kontrabida sa buhay ni Scott. Kaya pala gano'n na lang si Luis kung magsalita. Kaya pala hanggang ngayon hindi ito makalimot. Kung totoo ang mga bagay na ito. Para saan pa ang galit ko sa kanya noon? Tanong niya sa sarili. Hindi naging madali ang sumunod na linggo para kay Luis. Nung nalaman niyang walang kinalaman si Megan sa nangyari kay Scott, nabalot siya ng lungkot. Buong akala niya si Megan ang nag-instiga kay Madeline na idiin si Scott sa sexual harassment na reklamo sa school. Kalaban na naging tingin niya sa babae. At hindi yun nagbago. Ilang taon ang dumaan bago nagkaharap muli sila. Kung hindi nagsabi si Madeline, hindi mawawala ang bigat sa kanyang dibdib. I don't see any issue. Ba't di mo subukang habulin si Megan? Sabi ni Scott nung magkaharap sila muli sa isang kainan. Total bumubuti na lagay ng mama mo, bigyan mo naman ng chance yung relasyon nyo. Don't mind me. Sigurado ka ba? Oo naman, Luis, no? Hindi ikaw yung tipo ng tao na tumatalikod sa pangako. Kaya alam ko na gusto mo talaga si Megan. Hindi ko hahadlangan ang pagsasama nyo. Ayoko magkasamaan tayo ng loob dahil sa nangyari dati. Kumalma siya sa wakas. Thank you. Ikaw ba nagkausap na kayo ni Madeline? Yumuko si Scott. Pinaglaruan nito ang baso ng juice bago ngumiti. Naalala mo may natanggap akong 300,000 galing sa tito ko nasa abroad? Yung kotse, yung trabaho ko sa ospital, lahat ng yun palihim na bigay ni Madeline. Ano ka mo? Pero natanggap pa yung kotse 2 years ago. Yun nga eh. All this time, palihim siyang bumabawi sa akin. Nung malulong din ako sa sugal, siya nagpasara ng pasugalan at kumontak ng therapist. Yung boardmate kong si Sean, isa palang therapist. Di ko alam kung magkano binayad ni Madel para dun. Hindi malaman ni Luis kung anong ire-react sa narinig. Kung tutuusin, si Madeline na naging meet siya sa sunod-sunod na kamalasan sa buhay ni Scott. Ito rin na nagbigay lunas sa mga suliranin nito. Babayaran mo ba siya? Ibabalik mo yung kotse sa kanya? Di na, nagamit ko na. At kung babayaran ko naman, saan ako kukuha ng pera? Sabi niya, wag ko na lang daw intindihin. Dahil nandiyan na, gamitin na lang. Pero yung pride mo nakasalalay dito. Siya ang sumira ng record mo sa school. Natawa si Scott. Kung alam ko lang na mauwi sa ganito ang lahat. Sana ginawa ko na lang totohanan yung reklamo niya sa akin nun. 1 taon siya nagpadala ng love letters, chocolates at regalo na nag-aaral pa tayo. Huwag ka maawa sa kanya. Paano kung di pa rin siya nagbabago? May hindi pa ako inaamin sa'yo, Luis. Ang totoo niyan, magiging kami na sana ni Madeline nung nireklamo niya ako eh. Papayag na dapat ako nun sa kanya kaso nakita niya tayo sa bar. At nasaksihan niya yung dare ni na Stacy. Di mo naman alam nakahalikan ka pala ng babaeng yun, di ba? Dapat nakinig mo na si Madeline sa paliwanag mo bago siya gumawa ng kwento sa harap ng student affairs. Siguro nga, pero nangyari na. Ayoko rin ma-stuck dun. Kahit di ako ireklamo ni Madel, titigil pa rin ako sa pag-aaral dahil kay tita. Magmula nang madakip siya dahil sa pagtutulak ng droga, sa akin napunta ang mga pamangkin ko, habang si tito may sakit sa ibang bansa. Luis, huwag ka na magalit kay Madel. Napapikit si Luis. Binaon niya ang mukha sa sariling palad at huminga ng malalim. Mahal mo rin ba siya? Obsessed sa'yo si Madeline, Scott. Alam ko. Nakakahiyaman. Barati naman pakinggan pero wala eh. Siya pa rin talaga. I mean, maganda nga yun, di ba? Di niya ako iiwan kasi obsessed siya sa akin. Nang marinig yun ni Luis, tuluyang napawi ang natitirang pangamba sa kanyang puso. Dito rin pala bagsak natin. It was a pleasant surprise.
Baka sinadya talaga to ng tadhana. Sumilay sa wakas ang isang ngiti sa labi ni Luis. At tama nga si Scott. Walang rason para mag-cross muli ang landas nila ni Megan. Patungo na ang dalaga sa pagiging successful habang siya nalugmok dahil sa pagkakasakit ng kanyang ina. Hindi niya akalain na ang babaeng inawan niya noon ay siyang hahabulin niya ngayon. Sa kabilang banda, hindi pa rin maubos ang hiya ni Megan sa nangyari. Para siyang balon na nauubusan ng hangin. Nagsisisi tuloy siya dahil hindi niya pinilit si Madel na magkwento kung anong totoo. Ginusto niyang kalimutan agad ang nangyari. Pinagtitinginan sila ng kapwa-estudyante. Maging ang propesor, umiiwas. Yun pala, kalat ang ginawang pagrereklamo ni Madel kay Scott. Kung simpleng estudyante lang ang binata, hindi yung lilika ng tunog. Kaso, miyembro yun ng basketball team. Natural na kuryoso ang mga tao kung ba't ito tinanggal sa liga at huminto sa pag-aaral. Pasensya na ate. Dahil sa akin, nasira ang relasyon niyo ni Luis. Huminga siya ng malalim. Anong relasyon wala nga. Kapag inulit mo pa yun, maiiyak na ako nito. Ganun na kalala ang epekto niya sa'yo? Di naman siya kung sino lang, Madel. Parte siya ng college days ko. Kahit di niya ako pinahiya noon, totoo namang loser tayo, no? Di ko nga nalaman na may ganun na pala sa pagitan niya ni Scott nung time na yon. Nakaka-pressure mag-aral, ate. Sa kanya lang yata ako natuwa ng sobra. Na-attach ako ng napakahabang panahon. Umabot sa puntong ayaw ko na siyang pakawalan. Inisip ko talaga niloloko niya ako kaya ginawa ko yun eh. Nahihiya ako sa'yo kaya hindi ko sinabi. Pinagsisisihan ko yun hanggang ngayon, ate. Huwag kang mag-alala. Di na natin makikita yung dalawang yon. Sigurado akong ayaw na nila tayo makita. Yumuko si Madel. Mas okay pa siguro kung aawayin ako ni Scott araw-araw. Hindi maganda yan, Madeline. Alam ko, pero sa mga lumipas na taon, ate, siya pa rin yung naging inspirasyon ko para galingan sa buhay eh. Gusto ko yumaman para mabigay ko sa kanya lahat-lahat ng kailangan niya. Kahit hindi niya alam na sa akin ang galing yun. Gusto mang pagalitan ni Megan ang kapatid. Hindi niya alam kung sino sa kanila ang mas kawawa. Siya na nag-ipon ng galit para sa wala? O si Madel na hanggang ngayon ay alipin ng nagawang kasalanan? Lumipas man ng maraming taon, pareho pa rin ang sitwasyon. Once a loser, always a loser. Dumaan ang 5 araw at bumalik sa dating routine ng buhay ni Megan. Bahay, opisina, tulog lang ang kanyang ginagawa. Takot siyang magpunta sa ibang lugar. Inisip niya na baka makasalubong niya si Luis o di naman kaya ay si Scott. Malaya pero kung kumilos parang may bounty sa ulo. Natatawang saad niya sa sarili. Dito na lang humanong. Sabi niya sa driver ng taxi na sinasakyan. Nakita niya ang isang cute na stuffed toy sa harap at napangiti. Bumaba siya at pumasok ng bahay. Tanda na tapos na siya para sa araw na ito. Kinabukasan, pumara siya na masasakyan. Yung pa ring taxi na may bear na stuffed toy ang kanya nakita. Ikaw pala, Manong. Nakita niya ang pamilyar na kislap sa mga mata ni Luis sabay sulyap sa rearview mirror. Agad siyang nagtititili. Para, dito na lang. Iyon na yung laman ng wallet ko. Kunin mo na lahat. Huwag ka na magtira kahit piso. Para! Di naman kita ino-hold up. Ihahatid kita papunta ang opisina. Nandito ka na sa loob. Malilate ka na kung bababa ka pa. Hayaan mo na ako malate. Di naman strict ang boss ko eh. Para na nga. Ba't parang takot na takot ka sa akin? Noon naman binubugbog mo lang ako. Talagang binanggit mo pa yan ha? Sorry na kasi. Sorry din sa nagawa ng kapatid ko kay Scott. Kung tinutukan ko si Madel noon, baka napigilan ko pa sana siya. Nangyari na. Ba't ka ba nanginginig dyan? Nagkataon lang na dito yung ruta ng binabiyahe ko. Di kita tina-target. Talaga lang di mo ako inaabangan sa trabaho? Hindi makasagot si Luis. Pumalatak ito. Ilang araw na lumipas. Di mo man lang ako tinext o tinawagan. Natural hanapin kita. Ayoko lang na kumatok sa bahay niyo. Kasi gusto ko kapag nagkita kami ng parents mo, formal dapat lahat. Anong ibig mo sabihin? Binagalan ni Luis ang takbo ng sasakyan. Megan, di ba sumagi sa isip mo na ang problema ni Scott at Madel kanila yon? Yung atin iba. Di pa ako nakakahingi ng tawad sa mga pinagsasabi ko sa'yo noon. Dati alam ko mali yon. Pero inisip ko na tama lang sa'yo.
Ngayon na alam ko wala kang kasalanan. Natural nagigilty ako. Di na kailangan. Halos kapatid na ang turing mo kay Scott eh. Kung ako yung nasa posisyon mo at nasira yung pangarap ni Madel dahil sa'yo, baka higit pa dun yung magawa ko, no? Kaya ayos na. Ilang minutong natahimik si Luis. Panay ang sulyap nito sa rearview mirror habang si Megan ay panakanakang umiiyak. Eto, tissue. Hindi mo kailangan gawin to, okay? Tapos na yun, Luis. Kung tapos na, ba't mo pa ako pinagtataguan? Kung magkulong ka sa bahay at trabaho, parang di ikaw ang unang humalik sa akin sa bar. Nanginig ang kamay ni Megan habang pinupunasan ng muka. Sinasalamin ng kanyang daliri ang tambol ng kanyang puso. Alam mo, nakahanap na kami ng paraan para gumaling si Mama. Mag-iipon ako ng pang-surgery niya sa ibang bansa. Abutin na ilang taon para sa scheduling at paghahanda ng katawan. Nakakatakot man pero ngayon may plano na. Everything is doing great, pero di pa rin ako makontento. May malaking kulang, Megan. Ano? Hindi yan, kundi sino. Alam mong gusto kita. Ba't pa natin pahihirapan na isa't isa? Kung may nararamdaman ka para sa akin, please wag mo akong iwasan. Kumalmas sa wakas ang puso niya. Isa ito sa mga nagustuhan niya kay Luis. Oras na may bumabagabag dito, agad nitong sinasabi at diretsyahan ng atake. Ayaw nito ng paligoy-ligoy at urong-sulong na desisyon. Para kay Megan na puno ng pangamba at insekuridad, nagbibigay comfort ang pagiging honest nito. Malapit na tayo sa opisina. Tumindi pa ang kunot sa noo ni Luis. Huminga ito ng malalim at tinapon ng mask na suot. Nakakabaliw ka, Megan. Nung huminto ang taxi, bumaba siya at kumatok sa bintana ng driver's seat. Umusli ang mukha ni Luis. Ano? Makikipaghiwalay ka na kahit di pa tayo? Hinalikan niya ang labi nito pagkatapos ay umatras. Lalabas ako ng 6 p.m. Dito ka maghintay ah. Megan! Sigaw nito habang siya'y papalayo. Megan, hoy! Love! Megan! Tumigil siya sa wakas saka itong inusuan. Ingat pa uwi. Mamaya ka sa akin. Nakangising banta ng lalaki bago siya sinenya na pumasok na. Napanatag siya sa wakas. Mukhang nakuha naman ito ang kanyang ibig ipahiwati gamit ang kilos. May mga salitang nahihiya pa rin siyang bigkasin sa unang pagkakataon. Buti na lang at si Luis, walang kinikilalang hiya sa katawan. I love you, Megan. See you mamaya. Halos matapilok siya sa suot na heels. Dali-dali niyang tinawid ang pinto at nakangiting binati ang mga kasamahan sa trabaho. Good morning. Laki na smile mo ah. Di pa naman araw ng sweldo. Nagkibit balikat lamang siya sabay kindat. Masaya lang kasi may boyfriend na ako. Tinukso siya ng mga kasamahan. Sa harap ng ibang tao wala siyang ibang maramdaman kundi pride. Hindi man mababago ang relasyon nila ni Luis. Lalo na ang nangyari sa nakaraan. Magiging daan naman ito sa paghilom ng sugat na kanilang tinatago. Siguro, coincidence lang na magkita sila ulit ni Luis sa salon na yon. Pero naniniwala si Megan na nakatadhana sila para sa isa't isa at hinding-hindi yun magbabago. Lumipas ang ilang taon, nagmadaling bumaba ng hagdan si Megan. Sumasayaw sa hangin ng floral na bestida at kumakaway maging ang nakabuyangyang na buhok sa kanyang likod. Excited siyang tumakbo papunta sa pinto upang yumapo sa fiancé na kauuwi lang mula Canada. Luis, kamusta? Di ka nagsabi na darating ka sana na sundo ka namin. Did you miss me? Gusto sana kitang sorpresahin eh. Kumalmas sa wakas ang tensyonado nitong balikat. Kasabay ng mahigpit itong yakap ay ang paghinga ng malalim. Napangiti si Megan dahil ramdam niya kung gaano siya nito na-miss. Suot ni Luis ang isang puting sando, maluwag na pantalon. Nariyan ang piercing nito sa kaliwang tenga at nakalambitin na dog tag sa liig. Noon, pinagtatawanan ni Megan ang pananamit nito pero ngayon, maluha-luha siya habang tinatatak sa isip ang postura ni Luis. Ang saya ko. Kala ko sa susunod na buwan ka pa uuwi. Nasa loob si Madel kasama si Scott. Hinila niya ang binata papuntang kusina, kung saan nagluluto ang kanyang kapatid, pati ang boyfriend nito. Ay, sapat na ba yung sangkap dyan? Yes, ate. Kuya Luis! Hello! Welcome back, buddy. Kumusta si tita? Ayos lang. Bumubuti na lagi ni mama. We can finally plan our wedding.
Sumandal si Megan sa dibdib ng lalaki. Ilang buwan niya nang ini-imagine na magiging itsura sa kasal nila. Excited na rin sina Scott at Madeline. Malalim ang koneksyon nilang apat. Kung tutuusin, naging parte sila sa pagbagsak at pagangat ng isa't isa. Si Madeline ang sumira sa pangarap ni Scott noon. Siya naman, na-trauma dahil sa sinabi ni Luis. Ginawa ni Madeline ang lahat upang makabawi sa ginawang kasalanan. Samantalang si Luis ay naging masigasig sa pagbuo ng kanyang nasirang kumpiyansa sa sarili. Bakit ang layo ng tingin mo dyan? Kung may nagawa akong kasalanan, sorry na agad. Wala. Naisip ko, gusto ko nga pala ng pink na gown, no? I-incorporate natin yan. Ano pang gusto ng fiancé ko? Alone time with you. Kiming sagot niya sabay ayos ng suot na dress. Pinasadya ko tong bestida na to kasi sabi mo bagay sa akin. Namilog ang mga mata ni Luis. Hinila siya nito sabay sigaw sa direksyon ng kaibigan. Scott, mag-aayos na ako ng gamit sa taas ha. Madal, mamaya na lang. Sure. Teka, sabi mo isang bag lang yung dala mo. Babe, mamaya na. Baka may pag-uusapan sila. Ang sabi matabang daw ako magluto. Okay lang ba ako magtimpla nito? Titikman ko hanggang sa maging perfect. Napangiti si Megan. Habang nag-uunahan sila ni Luis paakyat ng hagdan, iniisip niya kung ilang taon na ang lumipas at kay dami na ng problema ang kanilang nilagpasan. Ang kalaban ng tao ay ang kanyang sarili. Para kay Megan, totoo ito. Mahirap i-deny kung anong nandyan sa harapan. Mahirap itago ang nararamdaman at mas lalong mahirap na humingi ng tawad at ibaba ang sarili para sa iba. Pero kapag nakayang lagpasan na lahat ng yon, ito ang tunay na pagmamahal. Kasi tinutulak tayo nito na lagpasan ang limitasyon ng isipan, ng puso at ng katawan. Binabaliwala ang pride alang-alang sa kapakanan ng taong pinahahalagahan. Nilulunok ang galit, huwag lang makita ang kapartner na nasasaktan. Yon ang rurok ng tunay na pag-ibig. I missed you, Megan. Na-miss din kita. Sa pagsasara ng pinto ng kanilang silid, ay ang pagpapatuloy ng kanilang kwento tungo sa happy ending na kanilang hinihintay. Kung saan pareho sila magtitiis, mag-aalaga, at magtitiwala sa isa't isa. The end.